Nilagang manok na malapot-lapot ang sabaw. Ang sarap higupin ng sabaw nito. Manamis-namis ang lasa. Madali lang tulutuin. May konting teknik nga lang. Unang gagawin dito, pagmamantikain muna ang balat ng manok. Dahil nga sa stainless steel itong gagamitin kong lutuan, kailangan sapat ang init ng lutuan para hindi ito malikit. At para nga malaman kung sapat na ang init ng lutuan, pagkawisik ng tubig at nagbilog-bilog na nga ito, ibig sabihin, ready na yung lutuan. Ilagay na ang manok. Masarap para dito yung sariwang manok talaga. Timplahan na rin ng 2 kutsara ng patis. Para nga ma-achieve yung non-stick effect nitong stainless steel, hayaan lang muna maluto ang manok ng ilang minuto. Huwag itong gagalawin. Yan o, diba? Naninikit pa. Patuloy lang ang pagluluto. Hanggang sa hindi na kulay pink ang manok. Pagka nga ganyan na yung kulay, yung hindi na mukhang hilaw yung manok at medyo nagmamantika na nga ito, subukang haluin. At pag hindi na nanikit, pwede nang halu-haluin. Hindi na yan maninikit. Ilagay na ang bawang. Agad nang isunod na ilagay ang sibuyas. Bilog na paminta. 3 kutsarita lahat to. Nilagay ko dito. Halu-haluin lang hanggang sa maamoy na yung bango ng mga rekado. At hanggang tuluyan na nga rin na magmantika ang balat ng manok. Ngayon, pwede na itong sabawan. Maglalagay ako dito ng 9 na tasa ng tubig. Tandaan lang na para sa masarap na sinabawan, dapat ang dami ng sabaw, tamang-tama lang nalubog ang mga rekado. Ilagay na rin ang spring onion para nga magandang kulay at maglasang mabuti. Ngayon na ilagay ang carrots. Ito namang patatas, isang hiwa lang muna yung ilalagay ko dito. Ganon din dito sa labanos. 2 hiwa lang din muna yung ilalagay dito para mapalambot. 4 na saba lahat to, pero 1 piraso lang din muna yung ilalagay dito. Halu-haluin. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, patuloy pang lutuin ng 20 minutos sa pinakamahinang apoy. Matapos nga ang 20 minutos, napalambot na lahat ng gulay. Eto na, yung napakadaling teknik namin sa pagluluto ng masarap na sinabawan. Ligis-ligis lang talaga na mga ilang rekado. Gaya na lang nitong labanos. Mga 4 na piraso naman dito sa carrots ang liligisin ko dito. Ito namang saba, malakihan lang ang ligis dito para hindi ito masyado madurog. Huwag din masyadong madami yung liligising saba. Aasim kasi talaga yung sabaw. Yun palang patatas, di ko na niligis. Kusa na kasi yun madudurog. Halu-haluin. Pagkakulo, ilagay na ang labanos. Pagka nga pala ganito na nagdadagdag na ng maramihang rekado, lakasan na yung apoy. Pagkalagay nga ng mga patatas, agad nang isunod ito, mga saging na saba. Timplahan na ng chicken powder. Haluin. Takpan. Pagkakulo, patuloy pang lutuin ng 5 minuto sa medium-high setting ng apoy. At pagkatapos nga ng 5 minuto, yan o, malambot na yung labanos. Ganon din na malambot na rin ang patatas. Timplahan na ng asin. 1 kutsarita to. Ngayon, pwede nang tikman para maihusto ang lasa. Kanyaman. Ilagay ng kinsay. Sa amoy at lasa, may kakaibang sarap nga ang nilaga pag meron nitong kinsay. Maglalagay din ako dito ng repolyo. Kung available nga lang, minsan naglalagay din kami dito ng mais. Pwede rin dito yung ibang klase ng gulay, gaya na lang ng umbok, pechay, at iba pa. 5 piraso lahat to ng siling labuyo. Ilubog lang sa sabaw ang mga gulay. At pagkakulo, lutuin pa ito ng mga nasa 3 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng mga gulay. Bago nga pala ito i-serve, budburan na rin ito ng dahon na sibuyas. Yan o, may kalututan na. O ready to serve na to. Ito yung masarap na sausawan ng nilaga.